Let's proceed. We are now in business taxation, brothers and sisters. So, pasadahan natin mabilisan yung VAT. Okay. So, anong meron dito? Value added tax. Gross sales, yung gross receipts tinanggal, pero hindi lahat. Okay, so which means there are items na gross receipts pa rin tawag, lalong-lalo na doon sa other percentage taxes. So not everything, it's not true that gross receipts has been 100% eliminated under EOPT. Okay, pag-usapan natin gross sales. Ano bang ibig sabihin ng gross sales? Okay, dito muna tayo, old rule. Okay, prior to EOPT, kapag ikaw ay seller of goods or properties, accrual ito. So which means your gross sales comprises of your selling price but exclusive of the VAT. Kasi kapag VAT inclusive, invoice amount ang tawag doon. Now, if the item or object is subject to excise tax, the excise tax is part of gross sales. Okay? Ngayon, kung merong advances, remember we're talking about accrual, so advance payment 'yan, hindi yan part ng gross sales kasi accrual tayo, advance to eh. So hindi yan part ng gross sales. Now, kapag seller of service naman tayo, applicable also to lessor, the gross receipts, yan ang tawag dati, is the contract price, okay, compensation, etc., remuneration, is exclusive of the VAT also. Bakit? Kasi nga, kung VAT inclusive yan, invoice naman tong tawag doon. Kung merong excise tax man, kung sakasakali, example niyan, yung mga invasive procedures, merong excise tax yan, it's part of gross sales. Okay? Kung merong advances, meaning you are a seller of service, I paid in advance. So yung advance sa'yo, since tayo ay based on collection, kapag seller of service or lessor, part ng gross receipts mo yan. Okay? Kaya including advances tayo kasi nga based on collection tayo dito. Seller of goods or properties, accrual. Seller of service, cash basis tayo. Kaya yung mga advances is part of gross sales. Now, ano naman ang nangyari dito naman sa EOPT? Kanina prior ha, old rule. Now sa EOPT, no change as to the seller of goods and properties. Okay? Sa seller of service naman, tignan mo tsaka lessor. Exclusive excluding advances. Bakit? Accrual na rin kasi ang seller of service at saka lessor. Now, let me just point out that, example, you are a seller of service or you are a lessor. I paid in advance. Nagbayad ako sa'yo ng gross receipts mo. Bakit? Nakolekta mo na kasi. Pero ngayon, exclude na yung advances. Pero when I made the advance, what did you issue? If you issued a sales invoice or a service invoice, okay, acknowledging the receipt of the payment, part ng gross sales mo na yan. Pero kung ang in-issue mo sa akin ay acknowledgement receipt lamang, no, to acknowledge receipt of mag-a-accrue lang yan ang VAT kapag nag-accrue ka na. Kasi nga, accrual na tayo under EOPT. Okay, so ayan, nabanggit ko na kanina, if the amount basically includes the VAT, okay, invoice price or invoice amount ang tawag natin. Now, let's look at the rule on registration. Kapag ikaw ay engaged in trader business, regardless of the amount of capital, etc., you are required to register. General rule on registration, VAT tayo. Sino ang mga persons required to register as VAT? Meaning, required to register, they don't have any option. Mandatory ito. Okay? Sino yan? Number one, if your gross sales exceeds 3 million, excluding the VAT exempt sales, mandatory ka. VAT ka. Sa ayaw at sa gusto mo. Ano naman to? Reasonable grounds to believe. Feeling mo lalampas. Kaya ang tawag ko dito, feelingero. If you believe there's a reasonable ground, no, that your gross sales will exceed the VAT threshold, mandatory ka na required mag-register as VAT. Bakit? Yan ang nakalagay sa rules eh. But again, yung 3 million na yan excludes VAT exempt transactions. Okay, example.
meron kang sari-sari store, titinda ka ng mga sardinas, et cetera, mga shampoo, sabon. Meron ka ring tindang mga bigas. So, yung bigas, VAT exempt transaction yun. Exempt din yan sa percentage tax. Now, yung mga sari-sari store ng mga tinda mo, except bigas, 1 million lang. Ang bigas, 3 million. So, total sales mo, 4 million. Are you required to register as VAT? No. Bakit? Kasi excluded ang VAT exempt transactions sa determination ng gross sales threshold of 3 million. Okay? Ano naman ang example ng reasonable grounds to believe na ikaw ay lalampas sa VAT exempt threshold? Simple lang. Halimbawa, December na tayo or na December. Ngayon pa lang May. Ang sales na natin ngayong May 2.9 million. Oh, tanong, do you have reasonable ground to believe that our gross sales will exceed the VAT threshold until December 31? Yes. Bakit? Ngayon pa lang, May pa lang. 2025. Mandatory na tayo mag-register sa VAT. Tunay na buhay. Inaantay ng mga tao mag-exceed muna bago mag-transition to VAT. Okay? Now, mandatory, kapag ikaw ay mandatorily required to register, meaning lumampas ka na ng VAT exempt threshold, excluding VAT exempt transactions or reasonable ground to believe, you can always go down to non-VAT, meaning to percentage tax na 3%. Okay? Basta hindi lalampas sa VAT exempt, sa VAT threshold 3 million, yung total sales mo in the following year. Kasi kung halimbawa, 2024, 5 million tayo. Okay, mandatory tayo, nag-mandatory register tayo sa VAT kasi nga lumampas na tayo. 2025, pwede na tayong mag-non-VAT kung hindi tayo lalampas ng 3 million. Pero kung lumampas tayo, VAT pa rin tayo. 2026, hindi tayo lumampas, pwede tayo mag-non-VAT. Ganun lang simple. Okay, eto naman, kanina, mandatory. Whether you like it or not, VAT ka. Ito naman, ang tawag ko dito, tigas ulo. Bakit? Hindi naman siya required mag-register as VAT. Bakit hindi required? Hindi lumampas ng VAT threshold, yung gross sales niya. Excluding the VAT exempt sales. Pero gusto niya, di matigas ang ulo. Kapag ganyan, irrevocable ang registration mo for the next 3 years. Okay, the 3-year period starts from the date of registration. So, halimbawa, 2024, optional VAT registration tayo. 24 bawal, 25 bawal, 26 bawal, 27, pwede lang tayong bumaba sa non-VAT kung hindi tayo lalampas ng 3 million. So, that is the rule on registration. Ano ba yung composition ng 3 million? Yung revenues from sales. Ibig sabihin, selling price mo ng goods and service. Net of discounts, returns and allowances. Kita mo yan? Tinatawag natin siyang gross sales. Pero net of discounts, returns, allowances. Di ba sa accounting, tawag natin yan net sales? Regardless, ito yung definition ng regulation. So, this regulation shall apply. Okay, definition niya. So, kahit gross sales yan, tinanggalan mo ng returns, allowances, and discounts, net sales pa rin. Kaya nga, gross sales pa rin. Kaya nga, mga kapatid, kapag merong returns, allowances, and discounts, binabawas mo na kaagad yan sa gross sales para yun lamang talaga ang masubject sa 12% VAT. Okay? So, incidental sales, example, trading company lang tayo. Nagtitinda lang tayo ng kung ano-ano. Halimbawa, mga mouse na lang o kaya computer parts. Tapos meron tayong truck. Binenta natin 2.5 million. Ang gross sales natin sa computer parts, 1 million. Bibinenta natin yung truck, 2.5 million ang selling price. Part ng gross sales yan. Bakit? Incidental transaction ang tawag dyan. Tapos, kasama din ang non-refundable advance deposits, payments for services. Anong ibig sabihin nito? If I give you money, it's non-refundable. Therefore, you have complete control over the use of the fund. Part ng gross sales mo yan. Okay? So, tandaan mo, ang 5-year validity period, tinanggal na yan, matagal na. So, principal invoices, dalawa na lang. VAT invoice at saka non-VAT invoice. Okay. When are you supposed to issue a VAT invoice or non-VAT invoice? Tignan mo to. Kapag ikaw ay nakabenta for every sale, barter, exchange of goods or properties, or sale of service, invoice ang issue mo. Kung non-VAT ka, non-VAT ang i-issue mo. Okay, so ibig sabihin, dinagdag lang ito sa EOPT. Kapag ikaw ay seller of service, you're supposed to issue VAT invoice already.
upon rendering of the service. Ha, kapag VAT registered ka, regardless of amount, issue ka kaagad ng VAT invoice. Sa non-VAT, meron pa tayong rule, mamaya explain natin. EOPT, tandaan mo, mga kapatid, mandatory lang, naging mandatory ang issuance ng invoice for 34. That is the effectivity of the implementing rules on EOPT regarding its provisions. Okay, old rule, kapag ikaw ay seller of service or lessor, official receipt ang ini-issue. Yung mga mga nag-empleyado, yung mga official receipt para hindi masayang, inallow ni Commissioner Lumagi to convert the OR to invoice. Okay, sabi niya hanggang maubos yung invoice, ay yung official receipt mo, sige, allowed yan. Pero strike through mo, strike through. Ibig sabihin ng strike through, yung official receipt, guguhitan mo yan, tapos lagyan mo, tatakan mo ng invoice. Valid na siya. Okay, ano nangyari sa official receipt? Secondary or supplementary evidence na lang siya. Okay, so kasi ang principal lang natin ngayon. So therefore, ang principal document lang natin ngayon, sales invoice or service invoice or any kind of invoice. So ano yung mga supplementary or commercial receipts na tinatawag? Mga not valid source of input tax to kasi mga secondary evidence of transactions lang to. Ang primary evidence of sale is the invoice. Okay, example niyan, OR, ayan, no, yung mga hindi converted, DR, mga debit credit memo, job order, etc. etc. Yan ay mga tinatawag nating supplementary receipts or commercial receipts. Required bang mag-register to mga to? Ay, the answer is yes. Dapat itong lahat ng ito ay merong mga ATP. ATP, Authority to Print invoice na tayo ngayon. Now, ano ba yung object of sale? Okay, kapag seller of goods, ito ay pwedeng tangible at ito ay pwedeng intangible. Okay, basta capable of pecuniary estimation. Yung service naman, all kinds of service basta performed within the Philippines and there is consideration, which means hindi pwedeng libre. Bakit? Magiging part ng gross sales natin yan eh. Okay, let's go to classification of sales. Sa atin, simple lang. Merong tinatawag na vatable. Ang vatable, merong 12, merong zero rate. So ano ba yung mga transaction subject to 12%, no? Yung mga regular sales, domestic sales natin yan. Yung mga deemed sale, hindi siya sale pero parang sale siya. Okay? Example niyan yung deemed sale, 'di ba? Transfer, use or consumption of the goods. Okay, not in the ordinary course of trade or business. So ayan yan, subject sa 12% VAT yan. Tapos sale to government, kapag ikaw ay sinabi nating sale to government, isipin mo sale to government. Ikaw yung seller, private ka, ako naman yung buyer, government. Kaya nga sale to government eh. Okay? Kapag government money payment naman, it's the government that is actually paying. So itignan mo yung perspective. So ikaw nakabenta ka sa government, vatable sales yan, 12%. Yung gobyerno naman, before paying you, magkakalta siya ng 5%. Tax credit mo yan sa VAT. Okay? Payment to non-resident, isa pa tong napakasimple lang. Tignan mo. Yung mga terms lang, marami ka nang pwedeng matutunan dito. Payment to non-resident. So which means, you paid something to a non-resident. What did you pay? Pwedeng ano yan, professional fee, management fee. Pwedeng rental yan. Okay? Pwedeng yung cinematographic film rental. Okay? Payment to non-resident yan. Anong meron dyan? So if you're going to pay, you are from here in the Philippines, whether you are an RC, DC, estates or trusts, okay, or a resident foreign corporation or resident alien engaged in trade ka rito. Pagkatapos magbabayad ka sa isang non-resident, VAT registered ka. Okay, so ang mga sale of services ng mga non-resident na yan ay subject sa 12%. Ikaw naman na domestic, kakaltasan mo ng 12% yan, yung binayad mo at i-remit mo kay BIR. Ulit. Ako ay taga-Canada. Let's say,
yung example natin sa materials. Let's say, I am XYZ Technologies if you're familiar already with our problem. So you ask me to teach you, no, to give you technical know-how about new technologies. So tinuruan kita dyan, pinadala ko yung tao ko. Ang charge ko 10 million plus 12% VAT. Bakit? Seller of service ako eh. So dadagdagan ko 12% VAT yan. So ngayon ikaw, yung 12% VAT, ikakaltas mo yan. Okay? Kaya nga, payment to non-resident may 12% VAT eh. Ako kasi yun eh. So ikaw naman, yung 12% VAT na pinatong ko, NRFC ako, ikaltas mo yan, i-remit mo kay BIR. So yung payment mo ng VAT, input tax mo yan, tax credit mo din yan. Okay? So, yan. Pangalawang battable, yung zero rate naman. Alin yung mga zero rates dito? Ay, pag-usapan natin mabuti to. So, why do we have zero-rated sales? Very simple, because of cross-border doctrine and destination principle. Anong sabi ng cross-border doctrine? Under the principle of territoriality, kapag lumampas na ang isang transaction outside of our territorial jurisdiction, wala na tayong ano diyan, jurisdiction diyan. Lumabas na ng Pilipinas eh. So, no VAT shall be imposed if lumampas na outside of our territorial border. Wala na tayong control dyan. Okay, kaya zero rate yan. Now, ano naman yung destination principle? Huwag kang magpapalito. Kapag destination principle, i-follow mo yung goods. Saan siya i-consume? Nasa Pilipinas ka, pinadala mo sa akin sa Canada, yung goods mo. Saan siya i-consume? Canada. Zero rate. Ako ay nasa Canada, nagpabili ka ng goods for importation mo yan. Saan i-consume yan? Sa Pilipinas. Therefore, importation as a rule is subject to 12% VAT. Yan yun. Okay? So, for zero rate to apply, dapat ang seller VAT subject to 3% siya, VAT exempt ang transaction. Okay, yung mga direct exports remain zero rates under the zero rate talaga yan. Yung indirect exports, inote mo dyan, pakinote mo. Yung indirect exports, pero under create more, yung mga indirect exports, yung iba lang, ibinalik as zero-rated sale. Okay, so tingnan natin. Rules under creates and create more. Mga zero-rated sales. Ito. Number 1, direct export to. Ikaw mismo, seller ka, pinadala mo sa akin ng goods, I am outside of the country, nagbayad ako ng foreign currency, direct export yan, zero-rated sale yan. Ito naman, ikaw ay nagbenta ng goods, supplies, equipment, and fuel. Kanino? Persons engaged in international shipping, international air transport. Example, Japan Airlines, Canadian Air Canada. Yan ang mga buyers mo. Ay, kung ganon, sila yung buyer, ano yan? Zero-rated sale yan. Required ba na foreign currency ang bayad? Hindi. Ang direct exports lang ang required na foreign currency. Okay, tinanggal na ito under create more. Okay? Dito naman tayo. Sinabi ng special law, sinabi ng international agreement, kapag merong sale na ganito, zero rate daw. Eh, anong magiging transaction natin? Eh, di zero rate. Sinabi ng special law, tsaka international agreement eh. Example nito, yung ERI, Asian Development Bank, etc. Oh, eto ngayon yung create more. Okay, tignan mo to ha. Amendment lang ito. Dati, eto yan, number 4, kapag ikaw ay nagbenta ng raw materials, inventory, supplies, equipment, etc. to a registered export enterprise, basta direct and exclusive use sa registered project or activity, zero rate yan. Pero hanggang 17 years lang. Okay? Ngayon, anong meron na? Aba, kapag registered export enterprise ang bumili ng goods sa'yo, okay, basta direct and exclusive use pa rin yan. Wala nang one to sawa na siya. Tinanggal na yung 17 years. So, ibig sabihin,
kahit lampas na ng 17 years, meron pa ring zero rating basta registered export enterprise yan. At number 2, direct and exclusive use sa registered activity. Okay? Number 5 ay, ito naman, sale to offshore gaming licensees. Okay? Ng mga subjects sa 5% gaming tax. Tinanggal na ni Commissioner Lumagi. Nakaban na in light of the pronouncement of the President na ban na yung Pogo sa Pilipinas. Di natural, wala na to. Okay? Now, ano pa? Ito, Create More Act. Ito, tignan mo to. Indirect export ito. Indirect export. Ngayon, zero-rated sale na ulit siya. Okay, anong meron dito? Nagbenta ka ng raw materials or packaging materials. Kanino? Sa isang taga-ibang bansa. Pero pinal-deliver sa'yo sa local enterprise. Parang, I'm from Canada. Sabi ko sa'yo, Hoy, i-deliver mo yung binili ko sa'yo sa ABC Corp. Deliver mo doon. Okay, so ngayon, even if the sale is between you and me, I am a non-resident, ngayon, zero rate na ulit siya. Okay, dati kasi zero rate yan, naging 12% kasi indirect export. Bakit indirect export? Ikaw ba nagpalabas ng materials? Hindi. Pero lumabas ang materials mo. So, indirect exporter ka. Dating zero rate yan. Naging 12% under create, train law. Create. Naging 12% yan. Tinanggal kasi ang direct export. Ngayon, anong meron? Binalik na ulit. So, basta lumabas ang produkto mo, zero rate na yan. Create more. Okay? Ito naman, ganun din. Tinanggal to, indirect export to eh. Okay, sales of goods to an export-oriented enterprise whose export sales is at least 70% of total annual production. At least na to. Dati kasi more than 70%. Ngayon at least, so threshold natin 70%. Pag naka 70 ka, export-oriented enterprise ka. So parang ganito. Nag-produce ka ng 1 million. Out of the 1 million production, 70% ang ini-export mo. Anong tawag sa iyo? Export-oriented enterprise. So ngayon, yung mga goods na yan na ni-export mo, zero rate. Ano yung requirement? Kailangan mong magkaroon ng zero rating certificate from EMB, Export Marketing Bureau ng DTI. Sila yung magde-determine kung 70% ba talaga ang ini-export mo. Paano pag hindi mo na-effect yan? Aba, sa susunod na taon, yung mga sales mo, masasubject na sa 12% VAT. Okay? So, directly attributable refers to goods and services that are incidental and reasonably necessary for the export activity of the enterprise. Ito yung matindi. Tignan mo. Dati kasi, yung mga janitorial security, financing consultancy, marketing, promotion, walang kinalaman yan sa export sales. Bakit? Operating expenses yan eh. Pero, sa Create More, ginawang ano pa rin, direct pa rin yan. Meaning, may kinalaman pa daw yan sa pag-export mo. Kaya, naging part na siya ng threshold. Okay? Now, eto, sales to bonded manufacturing warehouses of export-oriented enterprise. Indirect export din to. Okay, pero binalik siya sa zero-rated sale. Bakit? Kasi lumabas naman talaga yung produkto eh. Anong meron dito? Okay? Halimbawa, export-oriented enterprise. Malapit ito sa airport, sa Pasay. Kung mapapansin nyo, di ba? Ninoy Aquino International Airport, pupunta ka sa Terminal 1 and 2. Meron ka bang napapansin doon ng mga warehouses? Yes, meron ka napapansin. Pero hindi mo alam na ang mga warehouse pala na yan ay meaning, kapag pumasok dyan ng produkto, i-export yan talaga. Bakit? Ang may-ari niyan, export-oriented enterprise. So, which means if you are from the customs territory, you are outside, okay, binenta mo sa kanila, yung goods mo, in-export nila yan. Palabas, hindi. Indirect export ka. So, dating, zero rate yan, tax code, naging 12%.
Train law pala, train law, final na yan, train law. Tapos biglang, ngayon, anong meron ngayon? Naging, okay. So ngayon, ito naman, number 9. Sale, transfer, or disposal of previously VAT-exempt imported capital equipment, raw materials, spare parts, or accessories by an REE and high-value DME to an REE. Ito yan. Ikaw ay isang registered export enterprise. Example, you are located in Cavite. Ngayon, nag-import ka ng isang machinery, gagamitin mo yan sa iyong registered activity. Example, gumagawa ka ng laptop. Or, nag-import ka ng materials because there's no available materials in the Philippines. Merong isang REE, let's say Laguna, na nangangailangan ng equipment. Ikaw naman yung equipment mo na hindi mo na kailangan or luma na, gusto mo nang palitan. Or at least gusto mo lang kumita, binenta mo ngayon dito. Okay, so ngayon, maliwanag na ngayon, zero rate na yan. Ano yung high value DME naman? Yung high value DME, Domestic Market Enterprise, so parang tatlo na yung RBE ngayon, Registered Business Enterprise. Isang registered export, isang domestic market enterprise, at saka high value domestic enterprise. A high value domestic enterprise basically has an investment exceeding 15 billion pesos. So binigyan ng incentive yan. So itong high value domestic enterprise na to, ito rin yung potential na buyer mo. REE ka ha, nasa Cavite ka. Ang bumili sa'yo, high value domestic enterprise or registered export enterprise. Doon mo pinadala yung mga in-import mong mga goods or service, mga goods or raw materials, VAT exempt yan. Kasi related sa trade or business mo. So nung binenta mo, zero rate ang sale mo sa kanila. Bakit? Technical export, constructive export ang tawag dyan. Okay? Now, yan na yan ngayon ang mga zero-rated sales. Kapag hindi nabanggit, hindi siya zero-rated. Okay? Example, export enterprise ka, nagbenta ka sa isang export enterprise din na katulad mo, indirect export yan. Bakit? Ito ay exporter, siya yung nagpalabas ng produkto mo. Ikaw exporter ka pero tinamad ka. Instead of you, ikaw mag-export, binenta mo sa isang export-oriented din na katulad mo. Indirect export yan. Tanong, 0 or 12? 12. Bakit? Hindi siya binalik sa create more. Okay, so yun ang mga goods. Punta tayo sa service. Eto, services other than processing, manufacturing, or repacking. Ibig sabihin, kahit anong klaseng service to, basta hindi processing, manufacturing, repacking, RPM. Repacking, processing, at saka manufacturing. Example ng service other than processing, manufacturing, repacking. Ano ka, VA, virtual analyst ka, or a firm ka, nag-provide ka ng feasibility study, o kaya engineer ka, architect ka, naggawa ka ng design for a non-resident. Ito yon. So yung sale mo na hindi processing, yung sales ng service na hindi processing, manufacturing, repacking, ay ang tawag dyan, qualified service. So para maging zero rate yan, ang requirement, dapat nirender mo yan for non-residents. Binayaran ka rin ng foreign currency. Okay, so parang equivalent niyan dito. Direct export ang tawag dyan. Bakit? Ikaw mismo nag-render ng service para sa isang tao na non-resident. Ano yung service yon? Basta hindi processing, manufacturing, or repacking. Okay, dito naman tayo. Katulad yan ng sale of dito. Okay, nagbenta ka ng service. Sino yung kliyente mo? International Air Transport, Japan Airlines, China Airlines. Example, ikaw ay isang kanina, nagbenta ka ng halimbawa laptop dito sa Japan Airlines. Bumili sila sa iyo. Sale mo. Zero rate yan. Kahit peso ang currency. Dito naman, nasira yung laptop. Ikaw yung tinawagan nilang gagawa ng laptop. E di sale of service ka. Ano yung sale mo? Engage International at Air Transport yan eh. E di zero rated ang sale mo. Ganun lang kasimple. Dito naman. Kung kanina sinabi ng special law or ng international agreement, zero rate daw,
ang sale of goods, ito ay zero rate. Halimbawa, Asian Development Bank, bumili sa iyo ng aircon. Ano ang sale mo? Zero rate. Bakit? Sinabi, Asian Development Bank ha? Asian Development, sinabi ng international agreement kasi natin to which the Philippines is signatory. Sabi niya, pag bumili ang ADB, zero rate daw. Eto yung sale mo kay ADB, zero rate. Aircon na binili. Ngayon, nasira yung aircon. Kanino pinagawa? Sa'yo din. Nag-render ka ng service. Para kanino? ADB. Ano yung sale of service mo sa kanya? Zero rate. Bakit? Sabi ng international agreement eh. Okay, same dito. Tinapat-tapat natin yan. Tinapat natin. Di ba kanina, sale of goods or raw materials, okay, nung una, ito yan, no, naka-emphasize. Sale of raw materials, inventory, supplies, equipment, packaging materials, and goods. Ngayon, no, sale of goods na. Basta goods yan, binenta mo sa isang registered export enterprise. Regardless of location, ibig sabihin kahit yan ay nasa loob o nasa labas ng PESA. Basta registered export enterprise yan, zero rated sale yan. Basta direct and exclusive use. Dito, service ang nirender mo. Okay? Basta related ang service na yan, zero rate. Example, dito muna tayo. Ako ay REE, nasa loob ako ng PESA. Bumili ako sa ng aircon. Ang aircon ilalagay ko sa production area. Check. Production area eh. So ngayon, ang sale mo sa akin, zero rate. Bakit? Direct and exclusive use in the registered activity. Okay, paano yung aircon? Binili ko yung isa sa office ni President. 12% yan. Walang kinalaman sa registered. Nasira yung aircon. Sinong gagawa? Ikaw. Alin ang aircon ang ginawa mo? Yung kay President na aircon. Ay, 12% yan. Bakit? Walang kinalaman sa registered activity. Eh, paano kung yung nasirang aircon? Sa production area. Ay, sale of service yan. Enterprise, export enterprise. Related ba sa registered activity? Oo, nasa production area yung aircon eh. Zero rate. Sir, paano pang 18th year na? Zero rate pa din. Tinanggal na ang 17 years. Binanggit na natin kanina. Ito naman, sale of transport of passengers and cargo by domestic air or sea vessels from the Philippines to a foreign country. Sino ka dito? Isulat mo, ikaw si PAL. Ikaw si Philippine Airlines. Nagsakay ka ng mga Pilipino o kaya kahit sino pa yan, papuntang Japan. Ano ang sale mo? Zero rate. Merong mga cargo. Pinadala sa Japan, Amerika. Domestic airline ka. PAL. Cebu Pacific papuntang Taiwan. Or Hong Kong or Singapore. Ay, zero rate yan. Okay? So, note, gross receipts of international air or shipping carriers doing business in the Philippines. International to ha. So, lagyan mo ng pangalan to. PAL yan. Ilagay mo, PAL. Okay? Tapos dito naman, kapag international air ang sinakyan mo papuntang ibang bansa, VAT exempt yan. Halimbawa, pupunta tayo sa Japan. Anong sinakyan mo? Philippine Airlines. Zero rate. Sinakyan mo, Japan Airlines. VAT exempt. Okay? O, ito naman. Sale of power or fuel generated through renewable sources of energy. Renewable sources of energy. Anong meron dyan? Okay, mga biomass, etc., etc. Zero rate itong mga to. Okay? So, ngayon, create more. Act. Anong meron? Yung mga services performed for an export-oriented enterprise. Tapos, anong meron dyan? Whose export sales is at least 70% of total annual production of the preceding taxable year. Okay, ulitin natin to. Ikaw ito, nagbenta ka ng mga goods. Kanino? Sa isang export-oriented enterprise. Bakit siya naging export-oriented enterprise? Kasi yung mga pinoproduce niya, 70% ina-export niya. So dati, indirect export ka. Ikaw ay nagbenta rito, pre-process nito yung goods mo, naging finished goods, pinadala sa ibang bansa. Ito, export-oriented enterprise siya kasi 70% ng kanyang produce in-export niya. So yung produkto mo, tanong, lumabas ba ng Pilipinas? Oo.
Ikaw ba ang nagpalabas niyan? Hindi. Indirect export yan. Dating zero rate yan na naging 12% na ngayon create more, binalik ulit zero rate. Okay, goods kaninang binebenta sa'yo. Ang binenta mo doon sa export-oriented. Dito naman, ano yung ginawa mo? Service ang nirender mo. Okay, example. Export-oriented enterprise to. Bakit siya export-oriented enterprise? Kasi yung pinoproduce niyang goods, at least 70% ine-export niya. Ngayon, itong export-oriented enterprise na to, let's say, manufacturing entity siya. Okay? Nasira yung makina. Sino ang tinawagan na gagawa ng makina? Ikaw yun. So, nag-perform ka ng service sa isang export-oriented enterprise. Therefore, ano ang sale mo sa kanya? Zero rate. Indirect export yan. Sir, bakit indirect export? Kasi ang direct export, ikaw ang nag-render ng service para sa isang tao na sa ibang bansa. Tanong, ikaw ba ang nag-render ng service doon sa para sa ibang isang tao na nasa ibang bansa? Hindi. Nag-render ka sa isang domestic na exporter. So therefore, indirect export ka. Zero rate na ulit ngayon yan. Okay, so services directly attributable to export-oriented enterprise. Okay, kaya nga sabi ko, yung makinarya ginawa mo, related sa export yan. Bakit? Directly attributable tandaan mo, yung directly attributable, dinefine, kasama na rito ang mga janitorial, security, financial, etc. etc. Okay? Kailangan ba meron ka ring VAT zero rating certificate from EMB? The answer is yes. Okay, doon sa export-oriented enterprise Ulit, lagyan natin ng drawing. Ikaw ito, nagbebenta ka ng goods, nagbebenta ka ng service. Ito ang kliyente mo, ABC Corp. Export-oriented enterprise siya. Bakit nga ulit siya naging export-oriented enterprise? Kasi at least 70% ng kanyang production ina-export. Ngayon, di ba ang sale ng goods mo at saka service, dito, indirect export yan, magiging zero rate yan. Tama? Oo. Kung meron siyang VAT zero rating. So, sabi ni ABC Corp, zero rate ako kasi export-oriented enterprise ko. Ikaw to Ikaw to ng seller of goods. Ikaw to seller service. Ngayon, sabi niya, oy, wag mo akong bibigyan ng VAT kasi exporter ako. Zero dapat. Ikaw, maniniwala ka ba na zero dito? Hindi. Anong gagawin mo? Pahingi nga ng VAT zero rating mo from EMB. Pag meron siyang na-produce, i-zero rate mo na. Bakit? Ang basis ng zero rating mo is the zero rating certificate Kung wala siya, 12% mo. Sir, kahit 70% na kanyang export, bakit? Zero rating ang requirement yan So kung wala sa listahan, hindi siya zero rate. 12% na yan. Ano pa yung benefit? Sa mga yan, tignan mo. Kapag mga registered export enterprise, bumili sa mga VAT registered entity in the customs territory outside the so ngayon, paano kung walang goods available in the Philippine market? Mag-i-import sila. Yung importation, general rule, tandaan mo, pag nag-import tayo, direct and exclusive use sa registered activity, importation of materials or equipment, VAT exempt yan. Okay? So ngayon, yung VAT exemption nila, merong limit. Dati, 17 years. Law. Ngayon, anong ginawa? Create more. Tinanggal na yung 17 years. So which means these registered export enterprises can actually import goods so long as it has direct and exclusive use connection to the registered. Yan ang definition yan. Now, tapos na tayo sa 12%. Tapos na tayo sa zero rate. Dito naman tayo sa VAT exempt transactions. Very simple na lang to. Okay, benta ng agricultural products, zero rate yan. Benta ng mga fertilizers, feeds, fingerlings, VAT exempt. Pero kung specialty feeds, 12% yan. Alam mo na yan. Nagsicertify na not fit for human consumption, BAI, Bureau of Animal Industry na.
Nag-import ng materials, personal household effects, ng mga professional instruments, mga damit, etc. VAT exempt yan. In-import galing mga mga NRC. Okay? Dala-dala ang mga sasakyan sa ibang bansa. About 12% yan. Imported yan. Hindi yan covered ng exemption. Services subject to OPT. Example, amusement place. Okay, mga bank services. VAT exempt yan. Bakit? OPT yan eh. Oh, ito. VAT exempt din. Bakit? Agricultural contract gover sa mga yan. Mga farmers yan. Services rendered by employee, educational services, VAT exempt yan. Okay, so, ano pa ba? Medical, dental. Anong ibig sabihin nitong VAT registered professional? Halimbawa, nagpa-doktor ka sa isang ospital. Okay? Nagpa-laboratory check-up ka. Ayun, laboratory services. VAT exempt. Nagpa-doktor ka sa isang doktor na hindi ospital, na hindi siya sole proprietor siya, professional siya. Aba, 12% 'yan kung VAT ang registration. Okay, dito naman tayo, agricultural products. O naka-summarize na 'yan ha. Pag ikaw yung agri-cooperative ang producer, exempt ang sale. Basta sila yung producer, whether members or non-members. Pero kung hindi sila yung producer, inangkat lang nila yung mga goods. Halimbawa, t-shirt. Nagbenta ng mga t-shirt o kaya sombrero o kaya mga bag. Inangkat lang nila yan. Hindi sila mismo yung gumawa. Binenta sa mga members, exempt. Binenta sa mga hindi members, 12%. Okay, pero kung ang binenta, agricultural product, kahit inangkat lang yan, VAT exempt yan. Bakit? Sale of agricultural product yun eh. O, yung mga agricultural cooperative, pag nag-import ng machinery, basta gagamitin yan sa farming, etc. Okay? VAT exempt ang importation. Dito naman, multipurpose cooperative, yan lang ang requirement. Nilagay na natin yung mga summary dyan. Kapag non-agri, ayan na rin, nakasummarize na yan. O ang sabi natin kanina, kapag ikaw ay VAT registered, nag-export ka, zero rate. Paano pag non-VAT ka? VAT exempt. Electronic books, printed. Okay, printed or electronic, VAT exempt na yan. Ano pa? Sale of real property. Okay, tandaan mo to. Nilagay na natin lahat ng summary dyan. Alin yan? Kapag ang object of sale ay capital asset, VAT exempt yan. CGT yan at saka DST lang. Sir, bakit VAT exempt yan? Capital asset yan eh. Kaya nga ang dami nagko-convert ng mga ordinary to capital asset para hindi magbayad ng VAT. Pero, kung ordinary asset ang object of sale, aba, creditable withholding tax yan, plus DST, tapos vatable pa. Socialized housing? Okay, socialized housing, walang problema. Okay, ito na yung threshold, binanggit na natin kanina. Exempt sa CGT yan, pero subject to DST. Ito naman, ang low-cost housing, 12% na yung low-cost housing, low-cost, 12%. Kailan nagsimula yan? January 1, 2021. Okay? Pero kapag BOI registered, ang nagbenta niyan, okay, meron siyang ITH, exempt natural sa CWT. Naalala mo yung yung sa creditable withholding tax, zero rate kapag HLURB, right? Yan yun, mga socialized at saka mga BOI registered. Okay? Ano pa? Dito tayo, mga rental, lease of residential units. Tignan mo to. Ito lang ang titignan mo dyan, Iyang monthly rental. Kung hindi lalampas, less than, itong dalawa, less than or equal to, meaning hindi lumampas ng 15,000 per month ang monthly rental. Exempt sa VAT, exempt sa percentage tax, regardless of the aggregate sales. Pero kapag lumampas na ng 15,000, kailangan mong tignan kung magkano yung total mo in a year. Lampas ba ng 3 million? VAT ka. Hindi lampas, percentage tax yan. Sir, paano kung hindi lampas ng 15,000, hindi lampas ng 3 million, pero nag-VAT siya, optional. Di VAT siya, tigas ng ulo eh.
Okay? O, tignan mo to. EOPT, prepayments, advances yan. Subject sa 12% kung invoice ang in-issue. Okay? Sa pagtanggap ng pera. Pero dati, since ito ay based on collection, yung advances, part ng gross receipts, kaya subject sa 12% VAT. Okay? Tapos in-apply yung security deposit, hindi kasi nagbayad ng upa, so in-apply as rent, yung security deposit, ayan, 12% na rin. Yung pautang mo kay lessor, yung option money, security, yan ay receivable pa rin, no? I mean payable, liability mo yan, hindi yan part ng gross receipts or gross sales na yan. Okay, o residential house and lot, 3.6 million ang selling price niyan, exempt, VAT exempt, 3.7, subject na sa 12% VAT. Okay, wala na yung 3,199,200 ha. Okay, bentahan ng lupa, Diyos ko po, kung lupa, basta yan ay capital asset, VAT exempt yan. Pero kung ang nagbenta ng parking lot ay lessor, developer, or realtor, LDR, ordinary asset yan, 12% VAT yan. Transport of passengers by international ng papunta ka ng Japan, sumakay ka ng Japan Airlines, VAT exempt, international carrier yan eh. Papunta ka ng Japan, nasa Pilipinas ka, sinakyan Mapal, zero rate Nepal. Okay? So dito ha, VAT exempt yan. Bakit VAT exempt yan? Kasi subject sila sa 3% OPT, other percentage tax, gross receipts tax yan, on international carriers. Ito yung subject to reciprocity. Okay, dito naman tayo. Ayan ang pagbabago. Cargo, vessels, and aircraft to ha, hindi lang mga barko to. Aircraft din, cargo, basta yan ay merong vessel retirement program, marina, VAT exempt yan. Yung mga importation, ay kanina, di ba? Nagbenta ka sa Japan Airlines ng laptop, zero rate ang sale mo. International carrier kasi. Nasira yung laptop, nagpagawa sa'yo. Sale of service mo, kanino? International carrier. Zero rate din yan. Paano kung ayaw nilang bumili ng laptop sa Pilipinas? In-import nila. Or yung fuel. Or yung supplies. Okay? Bumili dito ng mga bumili ng yung mga goods na binili, yung mga pagkain ng Japanese kasi Japan Airlines, in-import lang nila, VAT exempt. Okay, basta direct and exclusive use. Ito mga bangko, VAT exempt din yan. Bakit? OPT sila eh. Association use, etc. Mga condominium, VAT exempt. Sale of gold to BSP ha. BSP para maging VAT exempt. Okay? Yung tax-free exchanges, binanggit na natin. ECC 4, dapat may exchange. Number 1, dapat merong corporation ng transferee. Dapat may control. 4 na tao yan. Not exceeding 4. Ay, tax-free exchange. Exempt nga sa capital gains tax, exempt sa doc stamp, exempt sa VAT. Yan yun. Okay, ito mga gamot. Lahat ng matataas. Mataas ang sugar, mataas ang kolesterol, mataas ang blood pressure, matinding sakit, cancer, mental illness, tuberculosis, lahat yan VAT exempt. Dito naman, ito yung hindi matigas ang ulo. Di ba sabi natin kanina, kapag hindi lampas ng 3 million ang sales mo, excluding the VAT exempt sales, pero gusto mo mag-VAT, edi optional registrant ka. Irrevocable yan for the past 3 years. Siya yung matigas ang ulo. Ito yung hindi. Ang sale of goods niya or lease of properties, etc. or sale of service niya, hindi siya lumampas sa 3 million at hindi rin siya nag-VAT. Therefore, subject siya sa 3% percentage tax. Non-VAT ang registration niya. So, yung sale niya, VAT exempt. Okay? Binanggit na natin kanina yung 3 million na threshold. Okay, eto naman, magandang balita ulit. Dagdag kaalaman na naman. Kapag nag-import ng goods directly attributable to the export activity, ang isang export-oriented enterprise, VAT exempt ang kanilang
importation. So parang ganito 'yan, oh, yung REE, Registered Export Enterprise, kapag bumili siya sa customs territory, zero rate basta direct and exclusive use sa registered activity. Kapag nag-import siya, direct and exclusive use, VAT exempt din. So parang same lang din siya. Basta ikaw ay export-oriented enterprise at direct and exclusive use yan, aba, ang importation mo, VAT exempt. Okay, format in computation. Tignan mo to. Etong nakikita mo na to, basically, is lifted from our VAT returns, 2551, 2550Q. Okay? Actually, sa bagong return, pinag-isa na lang 'to, vatable sales to private entities at saka to government. Parehas lang naman kasi 12% 'yan. Pero okay lang din, paghiwalayin na lang natin, 'no, ayan. So, gross sales, isulat mo sa gilid ang output tax kaagad. Zero rate at saka VAT exempt, natural, walang output 'yan. Okay, bakit kailangan nating i-total yung sales? Kasi minsan, sa input tax, ina-attribute natin 'yan. Gagamitin natin total sales. 'Di ba halimbawa, merong exempt sale, okay, 1 million ang exempt sale, total sales 5 million, eh di 1/5 para yung input tax natin ma-expense natin. Okay? Ito yung bago. Kapag ikaw, seller of goods, seller of service, kahit hindi pa bayad, babayaran mo na yung VAT. Bakit? Accrual kasi. So ngayon, binayaran mo yung VAT. Halimbawa, bumili ako sa iyo 1 million. Nilagyan mo na ng 12% VAT. Bakit? Nakabenta ka na eh. Hindi pa ako magbabayad sa iyo. 2 months pa ako magbayad. So ikaw, you need to pay the VAT in advance. Bakit? Accrual kasi. So binayaran mo yung VAT. Ako naman, I promised to pay you after 2 months, pero I did not. So ngayon, yung binayaran mong VAT in advance, pwede mo siyang ibawas sa total output tax mo kung sakasakaling uncollected na talaga yan. Okay, output VAT on uncollected receivable, binabawas siya sa output VAT. Kaya nga ang pangalan niya, output VAT credit. Binabawas yan sa output tax. Ngayon, hindi ako nagbayad. Ginawa mo, output VAT credit. Binawas mo yan sa output tax mo. Eh pagkatapos, nagkita tayo. Nahihiya ako sa iyo. Binayaran kita output tax, ibalik mo. Idagdag mo ulit. Okay? So, ang tawag na rito, total adjusted output tax. Ngayon, sa adjusted output tax, binabawas natin yung mga output tax. Bakit creditable? Eh, sila yung pambawas sa output. Bakit allowable? Kasi hindi lahat ng input tax pwedeng ibawas sa output. Okay? Alin yung mga available input tax to? Kesa output last quarter, carry over yan. Ito, yung input tax deferred from capital goods, wala na to. Pero kung may natitira pa, i-amortize natin. Mackerel, milk, packed noodles, refined sugar, tsaka yung cooking oil. Sama may pare ko. Presumptive input tax yan, 4%. Transitional input tax naman, dating non-VAT, magiging VAT. So entitled siya sa transitional input tax. Ayan. Yang lahat ng yan ay pwedeng tax credit. Ngayon, pero ito subject to limitation to kaya may asterisk. Now, idinadagdag natin yung mga tinatawag na input tax from current period. Bumili ka ng goods or service, may input, ilagay mo dyan. Nag-import ka, nagbayad ka ng input tax, ilagay mo dyan. Di ba ito yung payment to non-residents? Nagbayad ka, halimbawa, ako yung XYZ Technology sa Canada. Usapan natin 10 million plus 12% VAT. So, hindi mo ko babayaran ng 11.2 million. Ikaltas mo yung 1.2 million na VAT, i-remit mo kay BIR. Withholding ang tawag natin doon, final VAT. So, yung kinaltas mo, na ikaw naman ang nagbayad niyan, tax credit mo siya. Iyan yun. Okay?
Tapos, yung mga purchases natin na binili mo sa non-VAT, natural walang input tax yan. Anong meron dyan? E de, i-report mo lang yung purchases for matching purposes. Okay? Tsaka yung mga VAT exempt transactions. So, ngayon, yung lahat ng merong input tax, ang tawag na dyan, total available input tax. Yan na ba yung ibabawas natin against output? Hindi pa. Bakit? Babawasan natin yan ng mga input tax na hindi pwedeng gamitin credit. Alin yung mga yan? Ito yan, oh. Yung deferred in capital goods, ito yan. Ito yung kakambal niyan. Ayun, input tax deferred from capital goods exceeding 1 million. Pabayaan mo na yan. Okay? Ito, bakit ibabawas yan? Refund at saka TCC. Meron kang zero rated sale yung input tax. Nirefund mo. Alam ka namang gamitin mo pang tax credit yan. Ano ka, hilo? I-refund mo nga eh. Or in-apply mo ng TCC tapos gusto mo pang tax credit. Ano ka, hello? Yung input tax attributable to exempt sale, cost or expense yan, sulat mo. Sa income tax ang tama nun. Hindi siya pwedeng gamitin against output. Kaya deduction from input tax yan. Ano naman to? Ayan. Kanina, ikaw yung seller ng goods, 1 million plus 12%. Ako yung buyer. Okay? Hindi kita binayaran. Anong ginawa mo? Ginawa mong output VAT credit. Ulit. Seller of goods ka, ako yung buyer. 1 million plus 12% ang usapan natin. Babayaran kita after 60 days. Ikaw, inaccrue mo na, binayaran mo yung VAT. Nag-issue ka na sa akin ng invoice kasi meron ng sale. Binigyan mo ko ng invoice. Binayaran mo na yung VAT. Kung matanggap ko yung invoice, nag-recognize ka ng output tax, i-recognize ko na yung input tax sa aking VAT return. Matching. Nireport mo yung sales output tax, i-report ko yung purchase input. Bakit? Meron na akong VAT invoice hindi ako nagbayad. Anong ginawa mo? Output VAT credit. Bakit? Kasi hindi ako nagbayad ka para mabawasan yung output. Di ngayon, anong ginawa, nung ginawa mong output VAT credit, ako, dapat bawasan ko din yung input tax ko. Ayan yun, kaya siya deduction from input tax. Kasi hindi na ako entitled to input. Ginawa mo siyang output VAT credit Matching tayo. Yan ang impact niyan. Yung kwento kanina, bigla ako nagbayad sa'yo. Anong ginawa mo sa output tax? Nung nagbayad ako sa'yo, ibinalik mo. Ayun. Nung binalik mo, ako naman, anong gagawin ko nung nagbayad ako? Dadagdagan ko lang ulit yung input tax ko. Entitled na ako kasi bayad na ako dyan Yan lang yung buong kwento ng output VAT credit. O pag binawas mo yung deductions, anong meron dyan? Allowable input tax na. Yan na yung ibabawas natin sa output. Pag binawas mo ang output, binawas mo yung input, allowable or creditable, ano yung sagot? Net VAT payable. Kaya kapag ang tanong, net VAT payable, output less creditable input or allowable input tax lang yan. Yung iba, ang ginagawa nila sa mga information nila sa problem, merong mga creditable VAT, merong mga VAT payment, ginagawa nilang, binabawas nila yung mga tax credits ang mga yan Tapos ang tanong, how much is the VAT payable? Parehas ba ang net VAT payable doon? Hindi. Ang net VAT payable is output tax less creditable or allowable input tax. Kapag binawas mo ang mga tax credits, ang tawag na tax still payable. Ang ginagawa ng iba, pinaghahalo. Ang tanong, magkano yung net VAT payable? Tapos kinukonsider yung tax credit. Hala, ang net VAT payable is output less creditable input. Nagiging technical lang tayo dito kasi yun naman talaga yung tama. Magtatanong ka ng net VAT payable tapos i-consider mo yung credit. Pag kinonsider mo yung credit, tax still payable ang tawag dyan. Ngayon, paano pag late filing?
Next you. Oh, may interest, may compromise penalty. Anong tawag doon pag kinonsider mo yung mga increments? Eh, de, total amount payable. Bahala ka dyan. Kaya nga alam nyo, kung ako yung magiging a simple question about net what payable, anong tagay mo? Output less creditable input lang yan. Pag tinanong kita how much tax still payable, you have to consider the tax credits. Paano pag-rate yan? Eh, di total amount payable tayo. Add mo yung mga increment. Government money payments o buyers the payor. Ilang beses natin pinag-usapan to. Okay? Gobyerno ang bumibili rito. Kanino ka bumili? Sa VAT registered. E di kung VAT registered dyan, magtatas ka ng 5%. Kung non-VAT, e di 3%. Bili. Paano pag service? E di 2% ang ikakaltas. Paano pag other than goods and service? Example, professional fee. E di 5% or 10%, depende sa gross. 3 million, di ba? Tinanong na to sa board exam, kailan nagkaroon ng shift from final VAT to creditable? January 1, 2021. Okay, tandaan mo yung kinantas na 5% at saka 3% percentage tax, no? Tax credit to. Yung 5% sabat yun, yung 3% sa percentage tax. Yung 1% na kinaltas sa goods and service, EWT ito, tax credit yan sa income tax naman. So, ito lang yung formula natin. Madali lang to. Okay? Ano pa? Importation naman tayo. General rule o destination principle. Merong goods sa ibang bansa, pinasok mo dito. General rule, may VAT. Exception, kung VAT exempt yan. Example, nag-import ka ng libro, nag-import ka ng mga agricultural products, ay VAT exempt yun. Okay, so ngayon, ang basis, the tax shall be based, ayan o, tignan mo ha, on the total value used by the BOC determining tariff and customs duties, excise tax, if any, and other charges, basta prior to the release of the goods from customs custody. Kung in case the valuation used by the BOC in computing customs duties is based on volume or quantity, landed cost shall be the basis in computing the VAT. Landed cost kung volume. Exception, walang VAT yan. Kung VAT exempt yan, natural. Okay, sino magbabayad yan? Importer, natural. Whether or not you are engaged in trade or business. Okay, ngayon, format in computing VAT. Okay, CIF. Rates plus broke DST equals TLC, total landing costs, plus ET, excise tax yun. So, eto yan. Di ba ang sabi rito, ang basihan ng tax is the total value used by the BOC. Eh, kaya nga, ang ginamit natin, BOC calculator. Ito yung pinagbabawal na technique. Punta ka sa BOC website, makikita mo to. So, para malaman mo kung magkano yung mga babayaran mo, input ka lang ng input sa BOC calculator. So, halimbawa, costs or value of import. Siyempre, kung halimbawa, imagine mo to, nasa Pilipinas ka, nasa ibang bansa ako, bibili ka ng laptop sa akin, eh, $1,000. Siyempre, papatungan ko yun ng insurance. Baka mamaya masira yung laptop papunta dyan, eh, ako pa yung sisihin mo. So, papatungan ko ng insurance yan. Sino magbabayad ng freight? Natural, ikaw. Alam nga namang ako, nasa ibang bansa ako eh. Gusto mo bilhin yun, hindi ko magbayad ng freight. CIF ang tawag dyan. Okay, so ngayon, dutiable value in foreign currency. Natural, dollars yan eh. Nasa ibang bansa ako eh. Tapos, i-multiply mo lang ng exchange rate based on the date of transaction. Eh di pag minultiply mo na yung exchange rate, dutiable value in peso. Eh meron tayong duties. Yung mga rates na to, nagbabari, depende kung anong i-import. Eh di ngayon, pag minultiply mo na ng customs duty rate, eh di yun ang tinatawag na customs duty. So meron pang brokerage fee yan, merong customs dock stamp yan, i-add mo yan. Anong tawag na kagad doon? Total landed costs. Kung merong excise tax yan, halimbawa, nag-import ka ng pabango, may excise tax ba yan? Oo. Eh di, yung excise tax na 20%, idagdag mo sa total landed costs. Tapos, yan na yung VAT base, multiply by 12%. Yan na yung VAT na babayaran. Pero, kung walang excise tax, okay, or the valuation is based on volume, aba,
Ito ng total landed cost, imo-multiply mo na ng 12%. Halimbawa, bumili ka ng 1,000 sapatos. Volume ang tawag natin doon. Kung ano man yung brand niyan, may specific tax lang yan. Ay, walang excise tax yan. E di ngayon, the total landed cost times 12% yan. Okay? Pero kung merong excise tax yan, idadagdag mo. So, ayun. Okay? Yung iba, meron ako nakitang materials, no? Yung excise tax, dinagdag doon sa customs duty, tapos ang tawag niya, total landed cost. Hala, iba ang total landed costs. Ang total landed cost, hindi kasama ang excise tax dyan. Nasa labas nga yung excise tax eh. Tingnan mo, nasa baba. Anyway, meron tayong illustration dito. Kaya mo na sundin yan. Ano yung unreceipted facilitation fee? Lagay ang tawag dyan, lagay. So, magkano yung customs duty? Ayan, i-compute mo na lang yan. Nandito na lahat yung ating kasagutan. Madali na itong sundan. Okay, so what else? Cooperatives and individuals na pinili 8%, exempt yan sa VAT and percentage tax. Okay, discounts. Tandaan mo lang, 2,500 per week na. Last year pa to. Okay, dating 1,300 yan. Dating 1,300 pero ngayon 2,500 na. So, ayan naman, kompleto naman na to. Okay, so, ang sabi kasi sa rule, 2,500 per week. Ito na yung makikita yung booklet ng lolo't lola mo. Halimbawa, bumili lang siya ng 1,500 ngayon. Ngayong week. Dapat 2,500, di ba? Ang threshold. So, yung 1,000 na hindi niya na-utilize, pwede ba niyang carry over? Hindi. Without carry over na, ayan, ano na to, naka all caps na siya. Okay? Ngayon, para siya maka-qualify sa 5% special discount, dapat at least 4 kinds of items ang bilhin niya. Halimbawa, bumili ng manok, bumili ng bigas, ayan yun, at least 4 items. Okay? Tapos, saan na-compute yung 125 na maximum discount? Di 2,500 per week times 5%, 125 yan. Okay? Your awardee, tax credits ang treatment nito. Tax credits. Hindi siya deduction from gross sales, hindi rin siya deduction from gross income, tax credit yan. Okay, mga basic necessities at saka prime. Ang kwento ko lagi dito sa basic necessities, parang mamamatay pag wala nito. Ito, pwedeng mabuhay. Okay, pwedeng mabuhay pero kailangan. Okay, so that's how I view all of this. Okay, BMBE, special topics na pala to. Ay, hindi. BMBE, cooperative, bilanggit na natin, exempt ito sa mga 5% special discount. Ang mga magulang are authorized to purchase on behalf of minor PWD, natural. Okay. Discount, meron pa rin discount kahit online yan. Walang double discount, senior na, PWD pa. Okay, output tax at saka input tax, pag binawas mo, net VAT payable yan. Kapag meron kang binayaran na VAT, accrual, unpaid and uncollected, pwede mo siyang gawing output VAT credit. Okay? Kapag nakolekta mo yan, ibalik mo sa output VAT. Yung input tax naman, kapag hindi ka nagbayad, tapos si seller, ginawang output VAT credit, ibawas mo rin sa input tax mo yan, di ka karapat-dapat. Pero pag binayaran mo, yung input tax, entitled ka na ulit sa credit. Yung input tax on purchase of depreciable asset, wala na ito beginning January 1, 2022. Kung merong natitira, ituloy lang. Pero I doubt the BOA will ask questions about sa question na to. Diyos ko.
3 years na 'to, wala naman tanong pa nila 'yan, 'no? But anyway, sana hindi na lang. Okay, tandaan mo, kapag ikaw ay dating non-VAT, magba-VAT ka, ang tawag diyan transitional. So therefore, meron kang transitional input tax, 2% of beginning inventory or actual input tax paid, whichever is higher. Kapag naman ikaw ay dating VAT, tapos bababa ka sa non-VAT, yung mga existing goods mo, inventories and assets, deemed sale. Okay? Sale under installment basis or cash or deferred basis, aba, yung 25% ang binabanggit dito. 25% in the year of sale. So tulad nito, ikaw yung seller dito ha, para sale kasi ang pinag-uusapan eh. Kung purchase to, buyer ang perspective mo. So halimbawa, nagbenta ka sa akin ng isang bahay at lupa, developer ka. 5 million ang selling price. Binayaran ko ng 5 million, cash basis yan. Ibig sabihin, yung VAT ng 5 million, babayaran ko na, tapos i-remit mo na sa BIR. Paano pag installment basis? Okay, tignan mo kung magkano ang payment ko in the year of sale. Ano ba yung payment in the year of sale? Eh, di yung mga initial payments na tinatawag. Example, yung down payment, mga installment payments, i-compute mo lahat yan. Magkano ang total payment in the year of sale ko? Kapag lumampas ng 25%, example, 2025, ang total payment ko ngayon pa lang, 30% na computed mo. Aba, kahit hindi pa ako fully paid, cash basis na raw yan, sabi ng tax code. Eh, ano ngayon kung tax basis na? Dapat yung VAT, binayaran mo na sa first payment pa lang. Eh, paano pag hindi lumampas ng 25% ang payment in the year of sale? Kapag ganon, ang tawag installment plan. Kung installment plan yan, ang 12% VAT, yan ay babayaran on every payment. Halimbawa, nag-down payment ako sa iyo ng nag-installment payment ako 100,000 plus 12% 'yon, every payment 'yan. Paano pag hindi ako nagbayad? Every payment ang basis, eh, di wala. Hmm. VAT refunds tayo. VAT refunds. Ito, maraming mga changes din dito. What are the types of refunds? Ayan, pwede ngang refund galing sa zero-rated sale. Okay? Tandaan mo, ang input tax on zero-rated sale is refundable. So ngayon, pwede rin, dahil ikaw ay nagsara na, meron kang excess input, o kaya nagkamali ka ng bayad ng VAT. VAT exempt pala, binayaran mo, 12%. Ito naman, excise tax under Create More on petroleum products to international carriers and exempt entities. Tapos, ito rin, bagong-bago rin, mainit-init pa, VAT refund for tourists. Ibig sabihin ng tourist, non-resident yan. Okay, ngayon. Ayun ang mga reckoning period. Tatandaan mo pag zero-rated sale, close of the taxable quarter. Halimbawa, February 22, ang zero-rated sale. Ang first quarter, March 31 siya. So, March 31 plus 2 years. Okay? Kapag ikaw ay nag-refund, zero-rated sale, siguradong sigurado, 99%, within 90 days, makukuha mo na ang pera mo. Bakit? Yan talaga nakalagay dyan, 90 days from the date of acceptance of the processing office of the application with complete documentary requirements. So, ang reckoning ng 90-day period for the BIR to approve is the date of the submission of complete documents. Okay, lahat naman, ayan, complete documents lahat yan. So, kapag closure naman, 2 years from the date of issuance of clearance, nakakaawa si taxpayer dito, tagal makakuha ng clearance kay BIR. So, after 2 years niyan, makukuha mo mas okay. Erroneous payment, from the date of payment plus 2 years. Tapos, yan ang reckoning period, pwede kang mag-refund. Ngayon, from the date of submission of the complete documents, 180 days, makukuha mo pera mo. Okay, excise tax, yung VAT refunds for tourists. Okay? Sino ba yung turista? Means a non-resident foreign passport holder. O, tanong, si Katie, ano siya? May American passport holder.
So, pwede ba siya ma-consider as tourist? Hindi. Kasi non-resident ito. Taga dito siya sa Pilipinas eh. Pero kung sa Netherlands na siya tumira, ayan, ibang usapan na yan. Okay? Foreign passport holder pa, makukwalify siya as tourist. Pero, hindi siya makukwalify. Okay? So, ngayon, refund may be electronic or cash. Refund is charged against the special account of the government. Tapos, wala pa ito. Pero syempre, it's good that you know this already, no? Ang balak ng gobyerno, mag-hire sila ng isang experienced battery fund operator, okay, para sila yung mag-ooperate ng mga battery funds. Just like what's in Singapore. I've been to Singapore, no? First foreign country na napuntahan ko. Pag bumili ka ng mga goods doon, okay, or bumili ka ng pagkain doon, meron kang binayaran na o whatever gross sales tax nila doon. Nung nasa airport na ako, meron silang office na nagre-refund. Kaya sinabihan na ako, itago ko lahat ng mga invoice ko eh. Kaya mga binili ko lahat ng mga gamit doon, yung lahat ng tax na binayaran ko, na-refund ko. Ang galing. So, sana ganito rin mangyari dito sa batas na to. Tignan mo ang batas, oh. December 6 pa. Okay? Naging pinirmahan ni President yan, plus 15 days publication, ay December 21. Effective na yan. Okay, but anyway, anong meron dito? Requisites. Dapat binili ng turista sa accredited stores lang. Ibig sabihin, pag di pagpa-accredit yan, di wala. Tapos, kailangan mailabas ang goods na yan within 60 days from the date of the purchase. Tapos, at least value is 3,000 pesos. Wala pang implementing rules. Okay, venue of refund, direct export, VCAD tayo. Other zero rating sales, RDO or large taxpayer, closure, RDO or large taxpayer. Okay, ngayon, ito na yung pinakamaliwanag sa lahat. Anong pwedeng mangyari kung ikaw ay nag-apply ng refund pagkatapos dininay ka ni commissioner? Ang prior to create more, isa lang ang punta natin. Ito, halimbawa, meron kang zero rated sale, meron kang input tax, ni-refund mo. Dininay ka ni commissioner. Isa lang ang pupuntahan mo, Court of Tax Appeals Division. Okay? Nagsara ka. Tapos meron kang overpayment, nag-apply ka ng refund. Dininay ni commissioner, saan ka pupunta? Court of Tax Appeals Division. Nagkamali ka ng bayad, nag-refund ka kay commissioner. Pagkatapos, dininay ka ni commissioner. Akit ka sa Court of Tax Appeals. Bakit ganon? Bakit sa korte ka agad? Eh di ngayon, itinama yung mali. Sabi sa create more. Di ba ganito yan? Balikan natin yung ano natin, yung remedies natin. LOA, NOD, PAN, FLD PAN. Nagprotesta ka. Let's just say, approved yan. Nagkaroon ng recon, nagkaroon ng rein. Tapos, FDDA. Sinong nag-issue ng FDDA? Kung si Commissioner, saan ang punta natin? CTA only. Eh kung si Regional Director ang nag-issue ng FDDA, dalawang pupuntahan natin. Commissioner or CTA. Diba? Pag dininay tayo ni Commissioner, pwede pa tayong CTA. So, yan ang nawala sa VAT refund. Ngayon, tignan mo ano nangyari. File a request for recon with the Commissioner within 15 days from full or partial denial. So, meron pa tayong request for reconsideration. Halimbawa, dininay ni Commissioner. Ayan o, dito kasi dati, ayan o, diretsong CTA ka na eh. Ngayon, pwede ka pang umapila sa kanya, recon. Ngayon, si Commissioner, meron siyang 15 days to decide. Okay? Eh, paano kung halimbawa, in case of full or partial denial of the request for reconsideration, or inaction, hindi niya na-actionan, or request for reconsideration, pwedeng umapila sa CTA within CTA division within 30 days. Ayan. From receipt of the decision denying the request or expiration of the 90-day period. Halimbawa, nag-apply ka sa
BIR ng refund. Zero rated sale to, input tax ha. Ngayon, di ba 90 days pinangako nila, ibibigay nila yung pera, pero hindi nila naibigay sa'yo. Aba, pwede ka nang umakyat sa CTA within 30 days after the lapse of that 90-day period. Or, nung dininay ka ni Commissioner, di ba meron kang 15 days mag-request ka ng reconsideration. Anong ginawa? Lumampas na yung 15 days, di ba meron 15 days to decide? Tapos lumampas na yung 15 days, di pa rin in-action ni Commissioner. Anong sabi? Pwede ka nang umakyat kay Court of Tax Appeals. Deemed denial kasi yun. Ayan, no? Ano mangyayari kung halimbawa hindi ka naka-request ng reconsideration kay Commissioner at final na, ibig sabihin denied na yung ano mo, refund mo. So dito nagsara ka o kaya nagkamali ka ng bayad, dininay ka ni Commissioner, CTA lang talaga punta mo. Ito yung create more, excise tax on petroleum ng mga international carrier. Okay? Pag dininay ka, pwede kang mag-reconsider kay Commissioner. Commissioner has 15 days to approve your request for reconsideration. Pag dininay ka, saan ka pwedeng pumunta? CTA within 30 days. Okay? After expiration of the 90-day period kung hindi binigay kaagad sa yung refund. Or, after mo mag-request ng reconsideration, 15 days to act si Commissioner. Eto yon. Anong ginawa niya? Hindi pa rin niya inaksyonan. Diretso ka na sa CTA Division. Ano mangyayari pag di ka nakapag-apply ng request for reconsideration kay Commissioner? At final na yung decision, ibig sabihin, yung refund mo, forever denied yan. Okay, tandaan mo, sino ba magsasabi kung kumpleto ni dokumento? Taxpayer. Ikaw yung magsasabit niyan. Sobra o kulang. Ganito, merong checklist of requirements sa submission ng application for refund. Doon mo malalaman kung kumpleto na. Sir, paano pag hindi ko nakita yon? Sir, paano pag kulang pala ng isa pero hindi sinabi sa akin? Lampas na yung 90-day period. Hindi kumpleto ang requirement mo, hindi magre-run ang 90-day period. Okay. Ito yung katuwiran ni BIR. Kaya siya nangangako, within 90 days, gets mo yung pera mo. 180 days, gets mo yung pera mo. Bakit? Kung sino man ang magbabagal-bagal dyan, pwedeng makasuhan under 269 of the tax code. Okay, filing of returns, consolidated tayo, head office and branch. Quarterly ang filing na ngayon, mga kapatid. Ang deadline nito, 25th day after the close of the quarter. Okay, pag tumama ng weekends or holidays, next working day ang deadline. Okay, beginning January 1, 2023, wala nang monthly VAT returns. Ibig sabihin, mga kapatid, nagsimula lang quarterly talaga na purely quarterly, January 1, 2023. Okay, so yung monthly, pwede ka pa rin mag-file. Optional yan and there's no deadline. For your information, ang monthly deadline dati, 20th day after the close of the month. So, January, February 20. February, March 20. March, first quarter yan, April 25. Okay, so yun yung VAT natin. Gusto mo mag-practice? Pwede mo naman basahin yung materials natin sa computation natin. Okay, sa atin more on recall of concepts and rules. And of course, applications also. Okay, mabilisan to, percentage tax. Kasi ito, sa percentage tax, hindi rin masyadong, napakadali na ito. In percentage tax, you just have to be familiar with the rates. Historically, minsan tatanong lang ni BOA, anong percent ang gagamitin mo pag ganito? Yan lang yun. Kaya kakabisaduhin mo lang. Ito yung hindi matigas ang ulo. Hindi lumampas ng 3 million ang kanyang sales. Tapos hindi siya nag-VAT. Subject siya sa 3% percentage tax. Okay? Tandaan mo, pati non-individual taxpayer, qualified yan. Domestic carrier, ayan, nakalagay na lahat yan, mga kapatid. Kakabisaduhin mo na lang. International carrier, ayan, nakalagay din, subject to reciprocity, pwedeng lower yan. Okay? Kapag passenger, cargo and mail lang kapag passenger, VAT exempt kasi. Naalala mo, pupunta ka ng Japan, anong sinakyan mo? Philippine Airlines, 0 rate. Anong sinakyan mo? Japan Airlines, VAT exempt. Pag passenger.
Pero pag cargo at saka mail, 3% yan. Okay? Tapos franchises. Pag sinabing franchises, legislative franchise to. Ibig sabihin, merong Republic Act. Ayan ang mga rates. Okay, huwag mong kakalimutan, gas and water, di ba? H2O, 2%. Franchise tax ang tawag naman ngayon, ha? Pag may pangalan siya, tawagin natin siya sa kanyang pangalan. Overseas dispatch, originating from calls from the Philippines to another country. Based on billing yan. Accrual. Ibig sabihin, binil mo ako ngayon, meron na kagad yan. 10% overseas communication tax. Dati kasi, upon payment lang yan eh. Exception. Exempt ito. Alin? Kapag DING, Diplomatic Service, International Org, News, okay, government to government, exempt yan. Ayan ang mga bangko, nakalagay na lahat yan. Ang mga other non-bank financial intermediaries, nakalagay na rin lahat yan. Ang mga insurance, kakabisaduhin mo na rin. Ang mga amusement places, wala tayong magagawa dito. Ayan na yung mga rates, sinimplify na lang natin. Okay, kompleto na to. Itong mga to, Diyos ko po, ang merong kinalaman lang dito, yung mga operator ng racehorse. Okay, yung mga nasa Cavite, Carmona, yung dating ano to, SM San Lazaro, yung San Lazaro. Wala na to ngayon dyan. SM na yung nasa San Lazaro ngayon. So ngayon, nasa Cavite na to. Nag-iisa lang to. Kaya nga hindi ko maintindihan yung iba. Panay yung pa-compute ng mga materials ng iba. Compute mo magkano yung winnings mo kung sakasakaling tumaya ka ng better ka. Tapos, magkano papanalunan mo. Yan ang mga tanong nila eh. Magko-compute ka ba niya sa tunay na buhay? Hindi. Pero, nice to know to, nice to know. All listed shares. Okay, trading, 6/10 of 1%. Pero yung IPO, wala ito. Exempt to, tinanggal ito. Sa bayanihan. Bayanihan law, tinanggal yan. Okay, percentage tax 3%, deduction yan sa gross income. Yung government money payments, nabanggit na natin kanina, kapag non-VAT ang buyer, ang seller, government ang buyer, magkakaltas ng 3%. Microfinance NGO, paulit-ulit tayo, 2% in lieu of all taxes. Mga co-op, exempted yan sa percentage tax. Ito maganda ha, under EOPT. Kasi dati, ang filing ng mga non-VAT taxpayer, pwedeng separate. Ngayon, consolidated na under EOPT. Consistent with VAT. Kailangan consolidated ang filing ng head office at saka branches. Deadline, parehas ng VAT. 25th day after the close of the quarter. So basically, that's VAT and percentage tax. Bye-bye.